Masyado yung bahay ng mga opportunity lang talaga. Pero gagawin natin yung makakaya natin para hindi na maulit itong mga pangyayari na ito. Sa pinakaulihing Peace and Order Council meeting aging patigayon sa syudad, ginpahanumduman ni Barayuga ang mga barangay kapitanes nga pabaskugon ang seguridad sang ilatag sa kabarangay. Iniagot hindi malutsan sa mga kawatan. Nagbigay na rin ako ng instructions sa mga station commanders ko na makipag-coordinate directly dito sa mga barangay officials para matulungan kami dito para mabantayang mabuti itong mga subdivisions at saka itong mga residential houses, especially dito sa Lapas at saka sa Harok. Pila naman ka mga motorcycle cops ang ginmanduanan ni Barayuga nga maglibot-libot sa distrito sang Harok kag Lapas sa tion sang gabi. Iniagod mas mapabaskog pagid ang ila, police visibility. Para sa TV Patrol, Mark Dicelio, una sa balita. Nga selebrasyon sang Haro Fiesta kag Haro Agro-Industrial Charity Fair nakatipon sang pondo ang Association of Barangay Captains sang Haro District nga naglabot sa 1,677,565 pesos kag ilang gingamit ang ini nga pondo agud makabulig sa syudad kag pangbayad sa ilang mga gasto. Naghatag man sang donasyon ang ABC sang Haro District sa mga katapos sang media kag nagdonate man ang mga ini sang damlag lang sang radio handsets sa kapulisan. Iloilo City Crisis Management, we gave them 3,000. Iloilo City Rehabilitation Center, 3,000. Haro Parish Pastoral, 10,005. Haro District Police Precinct, 5,000. Haro 1 and 2 Health Center, that's 3,000. That makes 6,000. CSWD O 1 and 2, 4,000. Haro Fire Department, 2,000. Graciano Lopez Halina Foundation, that's 5,000. And then, Haro Elementary School District Office, 20,000. Kabilugan, ina nga eskwelahan sang Haro Elementary, district-wide Haro. Sa ginpagpat nga financial report sang ABC Haro District, kapin 300,000 pesos na gidlang ang nabilin sa ila na tipon nga pondo. Kag iniila igagasto sa mga proyekto, kasubong sang medical assistance para sa mga punong barangay sa Haro, scholarship programs, maintenance sang Haro Plaza, kag iban pa. Ginaplanuhan man sang ABC sang Haro nga i-develop ang belfry sa atubang sang Haro Cathedral, ang gudmangin isa ka tourist destination kag information center. Para sa TV Patrol, Mark Dicelio, una sa balita. Listahan sa mga kandidato sang genuine opposition diri sa syudad sang Iloilo wala pa makumpleto. Wala pa makumpleto ang listahan sa mga kandidato para sa lokal nga eleksyon sang genuine opposition party diri sa Iloilo. Suno kay Attorney Joshua Alim, ang kandidato pagidlang sang ila partido sa pagkaalkalde sang syudad ang Piho, kag ini si former Mayor Mansueto Malabor. Mayor Malabor has already indicated that he will be running for mayor. So do I man siya nag-object. Sa vice mayor, depende pa na sa decision sa amon pagapilian sa consensus kung sino magadlagan sang congressman. Oh. Yeah, we have not yet fully completed the lists ng atong amon mga councilors, but damo ginapilian namon. Ginklaro man ni Attorney Alim nga wala pa sang may napilian ang ila partido agud mangin kandidato sa pagka-congressman. Kag sa Biyernes, magasapol pa ang mga miyembro sa ila partido agud madesisyonan kung sino gid man ang pagasuportahan sang ila partido agud mangin kandidato sa pagka-congressman diri sa Lone District of Iloilo. Now, ang contenders pagka-congressman sa amon grupo is narrowed down to 3, no? At Joshua Alim, okay, Dan Cartena, Lingos, of course. So, amo ni siya tatlo nga pagapilian pa. But ultimately, we can, siguro, makakuwagin kami sa isa ka kandidato. Provided, Mark, nga sundon ang proseso nga ginasuggest namon. Ang Genuine Opposition Party ang ginatapuan sa 5 ka mga political opposition parties diri sa syudad, nga mo ang PDP Laban, PMP, NPC, Liberal Party, kag Aksyon Demokratiko. Kag suno kay Attorney Alim, sa tion nga makompleto na ang ila slate, ilang nga ginapasiguro nga ang kada miyembro sini ang matutuod nga katapo sang oposisyon diri sa Iloilo. Mark Dicelio, ABS-CBN News.
Ang istorya natuhoy sa mga pare nga may nobya o kun asawa ang hindi na bag-o para kay Father Jess Siba sang grupo nga kapilya kita o kun katilingban nga nagatibong sang pare kag sang iya pamilya gani hindi na makatilingala suno sa iya ang report nga isa ka pare ang ginakusaran sang rape sang iya nobya. Suno kay Father Siba, inigid gani nga kausa ang ginaduso sang ila grupo sa simbahang Katoliko agud mapahanugutan ang mga kaparian nga magkapangasawa. Si Father Siba ang nagsulod sa pagkapari sa tuig 1986 kag tuig 1998 iya nakilala ang iya ginakaupod nga asawa sa karon. We are asking the church, no, the Holy Mother Church nga i-allow na ang pari nga luyag magpangasawa na kag magpundar sang iya nga panimalay kag padayon siya sa pagkapari. Nagapati si Father Siba nga wala sang gift of celibacy ang pare nga taga Carles nga ginaaligar ng rape sang iya nobya. Rason kun nga nagsulod ini sa isa ka relasyon. Apang kung sa anong nga rason kun nga ginakusaran ini sang rape, suno kay Father Siba, korte na ang bahala nga maghusgar. Kung parte sa ginaaligar sang babae nga rape, at tubangon niya na sa korteya to prove nga there was really rape, no? Pero hindi ako makahambal sina, no? Ti babae na gid lang sina mag-prove. Sa akon pagtanaw ang pagmiga-miga kun dulaon ta ang ginatawag nga mandatory celibacy mangin isa ka bagay nga manami, no, sa aton simbahan. Kay ti ara matampad ng pari, no, sa paghayag sang iya kaugalingon. Mga miyembro ang kapilya kita kag nagapatigid si Father Siba nga magadugang pa ini kung magagwa sa publiko ang mga kaparian nga may ginatago-tago na relasyon. Para sa TV Patrol, Mark Dicelio, una sa balita. Tuman nga halit ang gintuga sang bagyo si Senyang sa mag-agi ini sa probinsya sang Capiz, kasubong sang talamnan nga ini sa banwa sang Sigma, nga daw nang insuba bangod sa baha. Naabdan namon ang mangunguma nga si Manong Antonio Tranquillo, kaupod ang iya misis nga ginabulubantayan ang pagnubo sang tubig baha, agud makapauli sa ila puluyan, kag mga buhi sa liwat sang normal. Kung ang may mabilin, amon na lang amon siguro. Tuman man kadako ang halik nga gintuga ni Senyang sa syudad sang Rojas. Sa beachfront, madamo nga mga negosyo kag puluyan ang naguba, bangod sa kabaskugon sang ulan kag hangin kadalas sang bagyo. Ang mga nagkalaguba nga payag nga ini ang nagapakita gid lang kung ano kadako ang halik nga gintuga sang bagyong Senyang sa mag-agi ini diri sa probinsya sang Capiz. Base sa monitoring sang Office of Civil Defense sang Capiz, naglabot sa 22 milyones pesos ang damage nga gintuga sang bagyo sa agrikultura. Masobra naman 90 ka mga pamalay ang totally damaged. Ang mga bahay na ito, 71 sa Roa City, 15 sa Pilar, 7 sa Ibisan, 2 sa Panay, saka 1 sa Sapian. 4 naman ka mga persona ang kumpirmado nga napatay bangod man kay bagyong Senyang. Sa banwa sang Pontevedra, nalubos ang 16 anyos nga si Wilfredo Saballero sa magkapa ng